Hello mga palangga, ayan game na tayo ngayon. Isang magandang gabi sa Pilipinas at magandang araw naman sa inyong lahat. Okay, so bukas na yung Senate hearing, ika-4, okay, sa PIDEA Leaks kung saan na kinasasangkutan ni Marcos Jr. noong 2012 sa kanyang pagpupulburon. So ngayon mga kababayan, anong i-expect natin dito? Bantayan natin dahil ang purpose talaga nito is patigilin na. Okay? Patigilin na o ampatin na dahil nalalaman na ng buong mundo na si Marcos talaga ay vangag. Alright? Solid Maharlika nako, thank you so much. You're here. Okay, ang dami-daming mga palangga na nandito today. Okay, Sarah and Fitzgerald de Guzman. Okay mga kababayan, so last time, halos, di ba, halos gurgurin ni Jinggoy etong si Morales, si Agent Morales. Pero ano ba dapat ang i-expect natin dito, mga palangga? Ayan, title natin, Lambda Mastermind ng Bribery at Gurgur. So mga kababayan, kailangan natin bantayan dahil ni report sa mainstream media, hindi nila highlight yung yung tangkang pagpapagurgor ni Lisa kay Morales at possible na paggugurgur at pagbabribe from Lisa to Kumar. Okay? Hindi natin tatantanan ang Committee on Public Order at si Senator Bato, hindi natin siya titigilan, okay? Kasi yung mga kasama niya doon sa committee na yon, obviously ay bayad na yon o nasungal-ngalan na yon ni Marcos Jr. at ni Lisa. So, yung issue na pinakamahalaga na sabi nga ninyo, undisputed CCTV camera na kung saan na pinresent ni Agent Morales na mayroong effort, okay? Mayroong special operation, okay? Kumbaga may special operation na tinarget siya tinarget siya ni Lisa Araneta Marcos at inutusan si James Kumar at gumamit ng action agent na si Picoy at ito namang si Romy Enriquez. Okay, yung Romy Enriquez. So doon sa video na yun, doon tayo tututo kasi mga kababayan, bukas na ito. Sa media, hindi man lang ni-report ng mga media na si Lisa, based doon sa CCTV na ipinakita, na siya ang mastermind. Yung pangalan niya ay lumabas, Lam. Alam yan sa mundo ng politika, widely known siya as Lam. Lisa Araneta Marcos. Walang hinighlight ang mainstream media, ayaw walang follow-up ang mga jutang ginimes katulad ni Jinggoy, ni Cheese, at ng iba pang mga senador doon, di ba, na present nung last hearing. Walang cross-exam. So, alarming kasi napakahalagang malaman ng tao kung ito ba ay si Lisa Marcos. Okay? Well, obviously, ako sa pagkakilala niya, dahil ako may 3 death threat mula sa kanya, talagang sabwat, talagang yun ang kanyang power para manggurgur. Pero the question is, mga kababayan, hindi hinighlight o hindi man lang inulat yan ng mainstream media na talagang nakasentro na itong first lady na ito ay possible na manggugurgur. Sabi ko nga, mga kababayan, itong babaeng ito na inutusan si James Kumar, dapat ipatawag yan sa Senado. Okay? Dapat siyang ipatawag sa Senado para makapaliwanag siya kung siya ba talaga ang nag-utos para malaman na natin kung paano siya magsisinungaling. Hindi pwedeng matapos ang PIDEA Leaks dahil gustong tapusin ng mga kasabwat ni Marcos Jr. at ni Lisa. Bakit? Gusto nilang tapusin kasi si Cheese, si Sobiri, si Jinggoy at halos lahat ng mga kongresista at senador ay kasama itong si James Kumar.
sa mga litrato o sa mga transaksyon. So yan ang kaabangan natin kasi napakahalagang malaman ng taong bayan na may death threat, merong bribery, pero selective ang Kongreso, ang Department of Justice, ang mga sangay ng gobyerno na dapat katuwang para malaman kung eto bang pikoy na ito at ni si Morales, ano ba talaga ang nangyari ano ba talaga ang nangyari sa usapan ni Lisa, ni Lam at ni Comar para sa posibleng paggurgur kay Morales. Kitang-kita yan sa video at inamin mismo ng dalawang nag-usap na yes, totoo. Imagine mo, nag-effort pumunta doon sa bahay ni Morales para lang sabihin na, ang tawag dito, pwede kang magurgur. Kaya ito, di ba, yung usapan na aayusin na lang at maghingi siya kahit magkanong kahit anong hingiin niya. Kaya lang palangga. Tingnan natin. Okay. Sige. Dali lang. So ngayon, mga palangga, subukan natin, okay, yung ating intermediary, okay. Tignan natin kung maisasama natin si Agent Morales. Actually, I'm gusto kong invite din si si Attorney Glenn Chong dito sa ating usapan na to kasi kailangan tong ito, dahil lang. Okay, mga kababayan. So mga palangga, lumabas dun sa hearing na yon na attack dogs ni Lisa, ni Marcos Jr., si Zubiri at si Jinggoy at si yung may kilay, si Cheese. So ngayon, bukas na to. Bukas na magaganap itong pang-aapat na hearing na gustong pigilan nila. Gustong pigilan ng Malacanang. Pero nag-failed. Okay? Nag-failed sila sa taong bayan, nag-failed sila ang mga senador na pag-usapan yung pinakamahalagang issue na si Lisa ang mastermind. Di ba sabi ko nga sa inyo, may nag-inform sa akin na posible, I hope not, na arestuhin nila si Agent Morales bukas sa kanilang mga fabricated crime and warrant of arrest. Kasi capable to na ipaliwanag ni Agent Morales na pwedeng isang kumpas lang yan, isang sulat lang yan ng DOJ, ng gobyerno ni Lisa o ni Marcos dahil sila ang diyan, 'di ba? Sila ang mga bangag na namumuno na pwede talaga nilang gipitin bukas o ipaaresto si Agent Morales. So ngayon mga kababayan, ito nga. So itong si itong si Lisa Tanas na ito, dapat talaga siya maipatawag kasi wala naman siyang immunity. Sino siya? 'Di ba? Ano siya above the law, which is nakikita naman natin. Dapat siya ipatawag ni Senator Bato. Kung hindi pinatawag, nabanggit niya yata ni Senator Bato, di ba noong nakaraan na hindi muna niya ipapatawag si President Bangagno. So, pero si Lisa, pwede niyang ipatawag kasi wala namang immunity ang ginayupak na yan. Kailangan marinig natin sa taong bayan, bakit, kumbaga, ano ang sinasabi ni Picoy? Okay, nung alias Picoy, na siya ang mastermind. 'Di ba? Nagpanggap na nga lang doon na kunyari, yun mga katang-isip niya. Imposible. Paano niya maging katang-isip yun? Nag-effort si Romy Enriquez para pumunta sa bahay ni Agent Morales para nga areglohin si Agent Morales. So ngayon, 'di ba sinomon si Ochoa at saka si James Kumar. Hindi pwedeng matatapos ang hearing, mga palangga, hindi pwedeng matatapos ang hearing nang hindi sisipot si James Kumar at etong si Lisa Araneta Marcos at si Ochoa. Kasi pag ganyan, natatapusin nila at pipigilin itong mga itong mga senador na ito, ibig sabihin talagang patay na ang hustisya sa Pilipinas.
na dahil kaibigan ni Lisa si Kumar at ngayon si Ochoa nasa likod, hindi nila ipapatawag as a resource person to shed lights dapat? So ibig sabihin mga kababayan, talagang nakaka-alarma ito dahil ang mga attack dogs ni Marcos Jr. dyan sa Senado, sa Committee on Public Order, ay i-expect natin kung ano na naman ang gagawin kay Agent Morales. I'm here, mga kababayan, para ipaalala sa inyo dahil bukas na ito magaganap. At bakit tanong ko kay Senator Bato? Okay, pangungunahan na kita, Senator Bato. Huwag mong tapusin ang hearing na ito nang hindi mo ipapatawag si Lisa Araneta Marcos. Dahil hindi siya makapangyarihan, wala siyang kapangyarihan sa batas. Wala siyang role, wala siyang immunity. So kung lahat ng mga nabanggit doon ay pinatawag, bakit siya exempted? Hindi siya presidente, pero umaakta siyang presidente. Siya ang pinangalanan ni alias Picoy na nag-utos para aregluhin si Morales at kapag hindi pumayag, yung posibilidad na pwede siyang masagasaan o atasakihin sa puso. 'Di ba? Pwede siyang gurgurin. So ito yung mga mahalagang issue na gustong patayin, gurgurin ng gobyernong ito. So, mga palangga, hindi natin patatagalin, isama natin. Actually, may dalawang guest tayo. Hindi ko in-expect na magkakaroon tayo ng dalawang guest. Pero unahin na natin. Ito si Agent Morales. Nandito siya ngayon. Ayan. Agent Morales, how are you po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yes. Sir, kasi alam nyo, talagang ako hindi ko iiwanan itong PIDEA leaks na ito eh. So nag-aalala ako sa iyo para bukas. So sabi ko nga kanina sir, yung tungkol doon sa death threat at doon sa suhol na hindi hin-highlight ng Senado at hindi rin hin-highlight ng mainstream media na ito ay pinakamahalaga at hindi rin pinatawag ni Senator Bato siguro dahil sobrang over that hearing, baka nakaligtaan niya, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi ba dapat ipatawag din itong si Lisa Araneta Marcos na binanggit doon as na mastermind or project officer dito sa sa bribery at sa gurgor. Sir, sige. Magbigay ka usually pagka ganyan may mga nababanggit na mga pangalan ay lalo na at essential doon sa isinasagawang investigation, talagang ipinatatawag. Ini-issuean ng mga imbitasyon yan para makapagpaliwanag din sila, maibigay din nila yung kanilang panig. At mas maganda din na dapat under oath sila. So dito sa mga revelation, doon sa video, nung mabanggit yung mga pangalan na ito, ng mga personalidad na binabanggit, yung isang nagngangalang James Kumar at yung nagngangalang Lam at yung tinanong naman ni Senator Bato during nung Senate hearing, na yun nga po kinilala na si First Lady Luisa Araneta Marcos. So itong pinag-uusapan po dito hindi naman po ito isang laruan o isang kwento lang. Sapagkat narinig naman natin doon sa video na talagang sinabihan yung si Romy Enriquez nitong si Eric Santiago na alias Picoy na papatayin yan. Alam mo naman, papatayin yan. Yung word na papatayin, o yung banta na papatayin, hindi gugurgurin. po biro. Gugurgurin na lang gagamitin natin, sir. Baka tayo magurgur dito. Gugurgurin. Ito po pasensya na po. Ito po hindi biro. Hindi birong salita. At sana ay yung mga nananawagan ako doon sa mga nag-iimbestiga na mga na mga senador na bigyan nila ng kaukulang pansin itong mga nabanggit na pananalita sapagkat tao po ang papatayin. Tao.
Hindi Yes. po papatay lamang ng manok Mm, o papatay ng yeah. pabo. Tao po yung papatayin at Yes. yung tao po na ito po yung nag-imbestiga at tumanggap ng Yeah. ng salaysay ng confidential informant. At Mhm. ang nilalaman po ng salaysay ng confidential informant ay ito yung pagsinghot ng white powdery substance ng ngayoy Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o yung Yeah. si Bongbong Marcos o Bonget. Yun Yes. po. Kaya malinaw na walang papatayin. Walang Gugurgurin, lalabas sir. sa video Gugurgurin. o Mm. gugurgurin kung Mm. hindi involved itong kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung ito hindi kung ito ay walang kapangyarihan o wala hindi ba? Yeah. Walang nagtataka lamang ako sa mga sa mga naandon sa Senado na Senado. kasama doon sa Senate investigation. Mukhang tanging si Senador Bato de la Rosa lamang ang nagkaroon ng interes para Mhm. tanungin itong si alias Picoy o Eric Santiago. Kaugnay nung pinalabas na video na kung Mhm. saan ay nag-uusap sila ni Romy Enriquez at itong si si alias Picoy. Kaya malinaw naman ang mga narinig doon sa video, 'di Yeah. ba? Ang gugurgurin ay tao. Tao po yung Mm. gugurgurin na may kinalaman doon sa dokumento na lumabas sa PIDEA. Kaya ito po Yes. ay naging PIDEA leaks eh. Ito po 'yun. Oo. Sir, actually nagbita ako ng abogado na kilala mo at least ngayon magkasama kayo dito. At ito na siya, si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, magandang araw. Kasama natin ngayon si Agent Morales. Bati ka muna, Attorney Glenn. Ati here. Magandang gabi, magandang umaga dyan sa inyo. And Sir, Agent Morales, saludo Sir, po ako sa inyo. And magandang gabi po, in behalf Attorney. of a grateful nation, maraming salamat for standing up for the truth. Bihira na po ang taong tatayo at maninindigan para sa kanyang bansa, sa taong bayan. And you're one of that very few example. I admire you for your courage and thank you for your patriotism. Kaya nga, Yes. sabi ko kay Ate Claire, actually may meeting ako. And sabi ko, sige mamaya na lang ako papasok doon sa virtual meeting ko because ito mahalaga to. Because we need to support you. We need to call on our people. Lahat po na nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa sarili natin, manindigan tayo with Jonathan Morales. Suportahan po natin siya with all the might that we can. Kasi dito tayo, ito, sinabi kanina ni Kuya, magkuya na lang po ako sa inyo. Kasi senior naman po kita sa edad. Senior kita sa edad, senior kita sa tapang. Okay, Kuya, sinabi po ni Kuya Jonathan kanina. Sinabi po ni Kuya Jonathan kanina, mga kababayan na, o gorgor ang gagamitin natin. Talaga, Gargor. klaro. Ang gugurgorin dito is not, sabi nga ni Kuya Jonathan, hindi manok. In fact, ang gugurgurin, ang binabalak na gugurgurin, mga kababayan, is a material witness. A material witness to a potential crime committed by no less than the one sitting in the office of the President of the Philippines right now. Which presents a big moral dilemma to the military establishment and to the political leadership and to the religious leadership, the pastoral leaders of this country. Lahat apektado dyan. Because this is a big moral question. Apektado ang military establishment, ang political establishment, ang religious establishment. Because itong issue, and we are so fortunate and we thank God for bringing us Kuya Jonathan, who stood up and, boss, talaga, saludo kami sa'yo. Kung ako ang abogado ni Jinggoy Estrada, hindi na kita i-cross-examine. Kasi lalong madidiin ang kliyente ko. Lalong madouble convicted na. Madouble convicted. Madalawa na yung
niya. Di ba? Yeah. Ito, yung sinabi niya kanina, okay, dito tayo ha, yung sinabi ng gugurgurin. Hindi tao, hindi lang manok, tao. Tao. And the more important thing is that he is a material witness. Material witness siya. Dapat ginagalang nga eh. Palagi kong sinasabi to, Ate Claire, di ba? Nung ini-interview mo ako, dapat ginagalang si Agent Jonathan Morales because he was invited there as a resource person. Hindi naman namilit yan eh. Di ba mga kababayan, inimbita naman siya ng Senado eh. Hindi naman siya namilit na pumunta doon para magtestigo. At yung testimony niya is limited only to his personal knowledge. Hindi hearsay yun. Hindi hearsay na si Kuya Jonathan ang gumawa ng authority to operate. I mean, pre-operational plan, authority to operate. Sinabi niya siya ang gumawa, siya ang pumirma, siya ang nag-type. Oh, that's personal knowledge. Oh, personal knowledge din niya, mga kababayan, na yung informant, kaharap niya. Kaharap niya yung informant, nag-release sa kanya, nagpakita ng picture sa kanya. These are matters that the witness is competent to testify. Competent si Kuya Jonathan mag-testify because personal knowledge niya dyan. Kahit paano sabihin ni Jinggoy Estrada na hearsay, siya ang dakilang hearsay. Hindi si Jonathan Morales. Kasi, brother, Attorney Glenn, yun nga, na pag-usapan namin kayo, nabanggit ko rin, na selective kasi ang mga senador doon sa hearing na kay Agent Jonathan lang sila talagang binoboljak nila ni Jinggoy. Talagang parang siya na nga yung akusado. Pero pagdating dito sa mga nabanggit na personalidad at yung mga nakita sa CCTV na nag-uusap tungkol sa supposedly or tawag dito, yung paggurgur nga sa kanya, yung sabi mo kanina, potential criminal act ni Lisa. Walang ginawa itong mga senador na ito. So tama ba, brother, na dapat talagang ipatawag itong si Lisa Araneta Marcos as a resource person sa susunod na hearing? Alam niyo, kung ako yung chairman, tinatawag ko na si Lisa Marcos nung unang araw pa. Hindi ko aantayin yung pangatlong hearing. You see, ganito. Pero kasi normally, pinangalanan lang siya after that sa CCTV. Yes, oo. Ito, bias ko yan sa kanya kasi kilala ko yung babae na I know, ako the din. most unprincipled person I've ever come across. Yeah. The most transactional person I've ever come across this planet for 50 years. Now, totoo, doon sa video yung pinakita ni Kuya Jonathan, mga kababayan, I address this to you. That's undisputed. Hindi madidinay yan. Kasi nandun yung camera. Walang intervention yun, hindi yun AI. At narinig natin yung ipapagurgur nga siya pag hindi siya sumunod doon sa kanilang offer o tinanggap yung offer nila. And then, sabi pa nga, if I recall right, huwag ka mag-mention ang pangalan pare ha, alam mo naman sila. Yeah. Silam is widely known. Yes. Lam is widely known as Lisa Araneta Marcos. Sa lahat ng associates niya, I've been there 6 years ko silang katrabaho. Lam talaga ang tawag sa kanya. So wala akong duda na yung Lam na sinabi niya, alam mo naman si Lam. At siyempre, kilala ko si Lam. Si Lam is Lisa Araneta Marcos. So, dahil na-mention yung pangalan niya, in relation to an attempt to bribe a material witness and a threat as well, potential crimes yan eh. So dapat tatawagin si Lisa Marcos on. Patatawag yan at papanagutin siya. The normal thing na ginagawa kasi ng Kongreso between congressmen and senators, they don't call each other to hearings tulad nito. Hindi nila tinatawag yan because of the time-honored tradition among the houses of Congress, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Meron yan, parliamentary courtesy. So, hindi mo ipapatawag yung congressman para i-grill mo doon sa Senado. Hindi mo ipapatawag yung senador doon sa Kamara para i-grill siya. In the same way, it's extended to the president. But, in this case, si Lisa Araneta Marcos is not the president of the Philippines. Though she appears to be. Yes. Siya yung nagkaka-appoint, ganun. But officially, si Bongbong Marcos ang
proclaimed the winner in that election. Hindi si Lisa Marcos. So hindi siya member of the executive branch. Under Yeah. any circumstances, hindi siya makonsider as a member of the executive branch na yung Kongreso will extend parliamentary courtesy to her. Kasi hindi naman siya kasali ng executive branch. Ang asawa niya, ang head ng executive branch. Hindi siya. Wala siyang electoral mandate. Hindi naman siya binoto eh. Wala naman siyang legal position there. Wala siyang legal personality except that she is the first lady, I mean the wife of the president, and we call her that first lady. So hindi i-extend yung parliamentary courtesy sa kanya to the president and vice president, yes, but not to the wife attached to the president. And remember, ito, nung panahon ni Leni Robredo, nag-a-appear si Leni Robredo doon sa House of Representatives and in the Senate to defend their budget. Although, si President Duterte hindi na nag-a-appear. Of course, because he is really president and merong parliamentary courtesy. Pero, nasa tao yan kung ibibigay niya yung parliamentary courtesy na due her. So, in the case of Leni Robredo, nag-a-appear siya doon sa Senate hearing, doon sa House of Representatives para sa budget ng kanyang opisina. But that's fine. So, in other words, si Marcos, without any parliamentary courtesy due her, should be summoned and made to answer question concerning that offer, that bribery attempt, and the attempt na, I mean, it's a threat. Tulad nga sinabi ni Kuya, hindi manok ito. Buhay yan ng tao. Anong tao na yan, mahalaga yan sa Pilipinas at sa bawat Pilipino sa mga oras na to, sa panahon na to. Sir, Sir Jonathan, so mahalaga ang buhay niya. So, yan, narinig natin si Attorney Glenn Chong na wala siyang immunity at dapat talaga mag-shed ng light itong si Lam tungkol dito sa kanyang involvement as I believe nabanggit mo to sa last interview natin as si Lisa ay project officer. Sir Jonathan, ano ba talaga ang ine-expect mo tomorrow dito sa hearing na ito? Alam nyo, unang-una, no? Ang ine-expect ko rito yung magkaroon ng ng talagang walang pagpili kasi ang nangyayari ang nakikita ko nagiging selective yung yung committee patungkol doon sa mga naiimbitahan. Yung ang sabi nyo kanina, maari na nakalimutan lang o nakaligtaan ng chairman ng committee ng dangerous drugs para imbitahin itong si si First Lady Luisa Araneta Marcos. Kasi kung titingnan natin sa mga ganitong uri ng investigasyon kapag kami na lumulutang na pangalan at nababanggit, dapat ito ay iniimbitahan at pinagpapaliwanag under the oath. Di ba? Dapat ipresenta niya yung sarili niya, pabulaanan niya kung ano man yung akusasyon laban sa kanya. Dapat ganun po. Tama po ba, Attorney? Yeah. Person of interest yan, yung term ninyo sa kapulisan. Person of interest, di ba? Tama po. Tama po. Agawin ko muna kayo. Pero kasi nga, instead na yung nagbanggit ng pangalan na si alias Picoy at saka si Romy Enriquez para pigain or talaga i-extract about that pag-uusap ni Kumar at saka ni Lam, wala nga, Attorney Glenn, Agent Morales, wala nga ginawa yung mga senador. Hindi nga sila nag-follow up question doon. So, parang obviously, ito talaga ay may basbas ng Malacanang. 'Di ba? Kasi walang ginawa yung senator 'Di ba dapat sasabihin nila doon sa kay alias Picoy at saka dito kay Romy na bakit yung dinadamay ang pangalan ng ni Lisa Araneta Marcos? Dapat merong action, 'di ba? Tama ba ako, Attorney Glenn? May gagawin. Sila bakit dinadamay mo? Very good point. Yes, very good point. Tama po kasi any person Sige, ikaw muna, Agent. Well, Jonathan, go ahead. Opo. Yung kaya nga po nung talagang binabanggit yung doon sa video
yung pangalan ng Luisa Marcos o yung Lam at saka Lam. yung yung James Kumar na ito yung papatayin, gugurgurin. Gugurgurin. Gugurgurin, gugurgurin. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga ibang senador na nakapakinig noon na wala man lang Walang silang ginawa. reaksyon. Yeah. Wala man lang silang reaksyon para ipatawag yung mga pangunahing tauhan doon sa video na yun na di umano nasa likod ng pag-uutos na ako ay gugurgurin. Wala man lang wala akong yung inaasahan ko na gagawin ng mga senador na naandoon na ipatatawag kung sino man yung mga tao doon, pero wala Talagang sabi ko mukhang talagang nagiging selective doon sa proceeding na yun Walang action. Yeah, Attorney Glenn, walang action silang ginawa. Attorney Glenn? Actually, I declare, Kuya Jonathan, mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo yung frame of mind ni Kuya Jonathan. Nung lumabas mga pangalan ni James Kumar, yung pangalan ni Lam. True enough, as a police officer, as an agent of the law, sinabi ko na to dati, Ate Claire, si Kuya Jonathan appears to be by the book. Oh, di ba? By the book. Yeah. Nung gumawa siya ng operational plan, gumawa siya ng authority to operate, ginawa niya ng deposition yung kanyang witness in preparation for application for a search warrant. Something that parang hindi ginagawa ng mga kapulisan. Meron akong personal experience yan, Kuya Jonathan. Ang ginawa lang ay coordination plan, coordination form. Walang deposition ng confidential informant. Sabi ko, ito yung example ng pulis o ng alagad ng batas na alam yung ginagawa niya by the book. Now, tingnan ninyo mga kababayan, yung sinabi ni Kuya Jonathan kanina. Yung frame of mind niya, lumabas yung mga pangalan. Ang nasa isip niya, dapat tinanong nyo yan kung sino yan. Ano yung kanyang kinalaman dito? Because automatic sa kanyang isipan as alagad ng batas, persons of interest yan. So si Araneta Marcos Lam is a person of interest. And then, may mga senador na mga abogado. Don't tell me, mas magaling ba ang pulis na to na sa harap ko kaysa mga abogado na kayo? Umabot na kayo pagka-senador, abogado kayo, umabot kayo, naging congressman kayo, naging senador kayo. Matatalo lang kayo ng isang lowly na alagad ng batas. So, ang ibig ko sabihin mga kababayan, itong alagad ng batas na nasa harap natin, itong witness na nasa harap natin, is very credible. Alam niya ang ginagawa niya, and we have no reason to doubt him. That's why we have to support him. O tingnan nyo, pinalalagpas nila yung mga persons of interest that normally arouses the suspicion of a true-blooded police officer, of a true-blooded agent of the law. Yes. Jonathan? Kaya nga, bago si agent, bago ka agent, kaya nga Attorney Glenn, kailangan malaman ng taong bayan na hindi pwedeng palagpasin at tatapusin na lang nila yung hearing tomorrow at hindi papatawag itong mga persons of interest na ito. Yeah, Agent Jonathan. Yun nga po kasi doon pa lang sa doon sa ipinakita na negotiation yung tangkang negotiation ipag-bribe sa akin Doon pa lang nakita ko na ito ito covert operation. Ang isa rito sa ipinupunto ko dito is yung kinakailangan mapalitaw natin yung conspiracy between doon sa project officer which is tumatayo yung Lam at saka dito doon sa action agent. Hindi pa yon. Kasi nakita ko yung big picture niya, Nakita ko yung big picture niya na ito hindi lang nakapako doon sa bribery, doon sa negotiation. Kasi lumalabas ito ay case operational plan, isang plano na covert operation na kapag ka nagkaroon ng failure doon sa negotiation, ito napapasok yung attack dogs. Yung mga senador. Para sirain ka. Kasi ang investigation, kung gusto nilang ma-achieve, yung kung gusto nilang may malaman talaga, malaman nila paano lumabas ito, ano yung mga information na kapaloob dyan, doon lang naman
Pero ang ginagawa nila, talagang sinisira nila, inaatake nila kung sino yung ano yung nag-imbestiga Mali Yeah. Yeah. Mali. Kaya sabi ko, mukhang ito, mukhang kung siseryosohin ang pag-iimbestiga rito, makikita yung conspiracy dito sa likod Yes. nitong ano na ito. Makikita Yeah. nila, pero mukhang hindi interesado yung mga senador patungkol dyan sa usapin na yan. Kaya nga, kaya dapat malaman, talagang dapat i-summon itong si Lisa para malaman kung talaga bang etong si alias Picoy na ito ay naggawa-gawa lang o katang isip lang niya. Kasi napakabigat, bakit niya idadama yung pangalan ni Lam at nung James Kumar? So doon natin mapapakita, 'di ba? Siya ba may kinalaman or what, o sintu-sintu lang ba talaga si Picoy? So, 'di ba, Attorney Glenn? Ganito, ito I address this to Senator Bato. Okay. Kayo po ang committee chair. Kontrolado nyo po yung lahat ng circumstances ng hearing na to. You have the power to actually summon That's Lisa true. Marcos to shed light on this issue. Itong issue na to has already assumed a life of its own. Pagkatapos na mag-testify ni Kuya Jonathan Morales doon sa Senado, nanindigan siya and he stood his ground, he's very credible. Hindi siya natinag, hindi siya nasira ng mga takdogs ng administrasyon. Alam naman natin yun. Nung una palang pagtanong ni Jenggoy Estrada, alam mo na na inutusan to We have a very brave officer. And so ito, Senator Bato, in the interest of the truth. Ito naman yung palaging sinasabi mo na we are here to ferry out the truth. So to ferry out the truth, hindi pwedeng iwanan natin yung issue na yan. Yung issue of to bribe the material witness and to threaten the material witness in case the bribe doesn't push through. So, nag-assume na siya ng life of its own. So ito, kailangan nating buklatin to. Kailangan nating i-open yung page na yan. And let us look at the bigger picture. Yun nga sabi ni Kuya Jonathan there's a conspiracy. Obviously, there is. There's a conspiracy between the two na nag-offer sa kanya and someone else from whom they were acting in behalf of. So ito yung dalawang field agent at may project director yan. So we have to uncover that because it is germane to the subject matter of the investigation. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawang, originally yung leakage ng papeles. Tapos napunta tayo doon sa authenticity na sinabi naman ni Kuya Jonathan, authentic yan. O kaya nga, sabi ni Senator Bato, hindi yan AI. Okay, natamimi na yung kabila. O ito ngayon, we're going to turn another leaf, another page. Kasi, ginawa ninyo yan Inattempt ninyong i-bribe si Jonathan. He refused. He stood his ground. Tinakot ninyo. O inatake nyo nga the next day sa hearing. So ano ngayon? Yung dalawa did not act on their own. Obviously, sa sinabi nila. So we have to uncover that page. The only way we can do that is you have to summon the First Lady, the fierce lady, and make her answer questions there para we can achieve closure. We can achieve closure kasi kung hindi, baka umabot tayo doon sa envelope dati na ayaw din pabuksan. And the result is yung tenant sa Malacanang na-ejected. Opo. Actually, yan yung mga comment ngayon na nababasa natin, na kung talagang walang participation si Lam at itong si Kumar, bakit nga daw talaga hindi sinomon ito? O bakit hindi pa? Yes. No, wait. Kung ako si Lisa Marcos, abogado ako New Yorker, minention yung pangalan ko, I should come out spontaneously and deny the whole thing. Categorically. Walang denial si Lisa Marcos ilang araw na. That's one thing I would like to point out to the public. Yes. Sir, di ba? At ako'y hindi naman din papayag. Ako'y hindi naman din papayag na hindi siya humarap. Kasi unang-una, sa puso ko, sa isip ko at sa damdamin ng aking pamilya, siya yung unang-unang tao
na talagang may banta sa aking buhay. Sa Dahil buhay siya mo. yung binanggit eh. Siya yung nakita sa video, nung nag-depict sa video, nung magkausap si Romy Enriquez at saka yung si Picoy doon sa video call, napanood ng pamilya ko. Kaya hindi nila mabubura sa isip at sa puso ng pamilya ko yung takot na itinanim nila. Kaya yung First Lady na yan, dapat lang imbitahin ng Senado yan, paharapin doon sa investigasyon. Yeah. At Yun ng po magkaalaman. Yeah. Pero Yun nga. yun nga ang i-point, Ate Claire, Kuya Jonathan, Okay. mga kababayan. Ilang araw nang lumipas na na-mention yung pangalan ni Lam. If I were innocent, at ako si Lam at inosente ako, sir, you can correct me if I am wrong. The first thing I will do is come out with categorical denial na hindi ako yan. Bakit hindi ako? O ito yung rason ko. But silence is acquiescence. Silence is agreement. O yun mga kababayan, ang ibibilin ko sa inyo tonight. Tama si Kuya Jonathan na ang taong pumasok sa isipan nila na nagtanim ng takot sa kanila ay dapat managot doon. In the same forum where si Kuya Jonathan was grilled, kung saan siya pinahiya, pinagtulungan, dapat doon din managot si Lisa Marcos. And there's no better forum than the Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Dangerous Drugs. Yeah. Opo, at yun po no, talaga nagawa ng ilang senador, no? Lalo na si Senador Jinggoy Estrada na talagang balasubasin ang aking pagkatao. Pero ito lang yung hihilingin ko sa kanila. Napatunayan nila na wala silang kinikilingan at hindi sila selective. Patunayan nila na para sila sa taong bayan. Iharap nila sa Senado yung tao na pangunahing nagbanta sa aking buhay. Yun po. Yun po. Yeah. Ako nananawagan sa taong bayan na huwag tayong papayag. Ginagawa na sa akin eh. Tapos meron tayong First Lady na pangunahing na nagbabanta sa aking buhay ay naku, kalokohan sa ating po sa atin. Actually, 3 death threat ang natanggap ko mula sa kanya. Yun po. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, yung sinasabi ni Kuya Jonathan, I agree with him. Kasi, alam ko naman na si Lisa, personal ko rin knowledge yan, minanipula ang Korte Suprema mismo, minanipula ang election system mismo. So, may pattern siyang ganon, that she breaks the law freely and she gets away with it. This time, we should not allow her to get away with it. Attorney Glenn, idagdag ko lang, kasi nga may nakarating sa akin na information, I am worried para kay Agent Morales, tomorrow, na sabi ko nga sana hindi totoo, na may plano itong sila Lam, si Lisa, at si Marcos Jr., na ipaaresto si Agent Morales gamit ang fabricated warrant of arrest. Napag-usapan namin yan. So ano ang mo dyan, Attorney Glenn? Ate Claire, Point mo. These are my thoughts. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, makinig kayo. In any fight, kapag ang issue is abstract, like ako, I've been fighting for electoral reforms, malinis na eleksyon. Kuya Jonathan, I've fought for our country for 14 years. Pinatay yung personal aid ko, tinorture ng mga pulis. But mahirap makipaglaban kapag ang prinsipyong pinaglalaban mo is abstract. Na something na hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan. Pero the moment na gawin mo siyang visible, human, huhulihin mo si Agent Morales, ikukulong mo, and then you make him a hero in front of the public. Mas madaling magkumpulan ng taong bayan, you become a unifying force for the people, and the tenant from Malacanang will find his way out sooner than he expects. So ang babala ko kay Lisa Marcos, don't ever commit that mistake. Because when you humanize the issue, kayon abstract pa lang yan eh. Papel pa lang yan eh. Pero pag ni-humanize mo yung issue, kukulong mo si Agent Morales, ipapakulong mo, ipapahuli mo in front of the public,
you will hurt the ire of the entire Filipino nation. You will find yourself out of Malacanang in a day or two. Because when you humanize the issue, mas madaling maintindihan ng tao bayan yan. Mas madaling pumasok sa isipan nila, sa isipan at sa puso. So don't ever commit that mistake. Let Agent Jonathan Morales speak the truth everywhere he goes. Agent Morales. Alam niyo po kung ako ang tatanungin, hindi ko po sila pipigilang magkamali. Kasi pagka pinigilan natin sila magkamali, magtatagal sila dyan eh. Hayaan natin sila magkamali. Yes. Ipakulong nila ako para makita nila yung galit ng taong Ng bayan. taong bayan. That's true. Kaso lang, I don't want. ayoko mangyari yon. Personally, Ay, ako din. ayokong makulong. Ayokong makulong. You deserve better. Yeah, Agent Jonathan, ayoko din mangyari yon kasi nga based nga doon sa CCTV na pwede ka Well, Jonathan, atakin sa puso. 'Di ba? Pwede ka nilang painumin ng vinong. Opo. Yeah. Yan po matagal na po nilang ginagawa yan. At alam ko po may nakapagsabi sa akin na talagang nilalakad nila yung mga na-dismiss na kaso para i-refile nila at buhayin nila, no? Para i-file muli sa korte. So, sa akin naman, talagang sabi ko, expected ko na yan eh. Yung gagawin nila at iyan ay talagang pagpapatunay lamang talaga doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya ang tao naman napakatalino na eh. At nagre-react na yung mga tao, no? Dito pa lang sa atin, sa mga netizens pa lang eh. Nadama ko talaga yung kanilang pagmamahal, yung pagsuporta, yung kanilang mga panalangin. At talagang nandyan sila. Kaya ngayon, itong pagkakamali ng administrasyon na ito, no? Yan yung inaantay ng taong bayan. Kaya yan yung kumbaga sila na lang ang inaantay. Kaya nga sabi ko nga huwag natin silang pigilang magkamali. Dahil ito yung inaantay ng taong bayan. Yeah, go ahead. Ito yung gusto ko. We want a living hero. We don't want a dead hero. Yeah, so, as much as possible, ayaw namin makulong ka because that is out of our control. So the people will support you. Yeah. Ayaw namin makulong ka, Agent. Imagine na, ang layo-layo ng mga netizens from you physically. Ha? Ang layo ng mga nasa Amerika, ang layo na declare sa'yo, pero ramdam na ramdam yung pagmamahal at suporta ng tao sa'yo. It's because they realize yung value mo speaking the truth. Because hindi po pwede na itong bansang ito ay pangunguluhan ng isang pangak. And that's the same dilemma that is presenting itself to the military establishment, the political leadership, and to the religious establishment. Yeah. So, ulitin ko, ayoko pong ma-aresto ka ng illegal or dahil ginusto lang ni Lisa. Dahil kitang-kita nga po dun sa CCTV na pwede ka nilang palabasin na atakin sa puso. Sabi mo nga, Agent Jonathan, na pwedeng hampasin ka sa ulo tapos palabasin na madulas ka. Ayaw po namin mangyari. Napakasakit sa akin, sa aming lahat. At dun sa nabanggit mo kanina, Agent, na baka buhayin nila yung mga na-dismiss mong case. Gusto kong tanungin si Attorney Glenn as a lawyer. Attorney Glenn, para maintindihan ng mga common tao namin, bakit ba yung mga dismissed cases na, like yung sa kaya Agent Jonathan, bakit ba inubuhay yan? Bakit may ganun? Na kung dismiss mo, di ba dapat tapos na? Bakit ginagawa yan? Obviously, alam natin ang intention kay Agent Jonathan. But sa general explanation. Kung na-dismiss na talaga yung mga kaso, hindi na pwedeng buhayin yan because you can interpose the defense of double jeopardy. Natapos na yan na-litis ka na dyan. Na-dismiss na yan. Tapos ibubuhayin mo ulit, that's double jeopardy. Hindi po pwede yan. Yung attorney, yung kagaya yung mga cases na na-dismiss sa prosecutor's office, yun wala pang double jeopardy doon Kasi hindi pa. Wala pa. Di-dismiss ng prosecutor. Oo. Okay. Kaya yun yung kanilang inaasikaso ngayon at ginagawa nila ng para buhayin uli at i-file.
Kaya nga sabi ko nga, no, yung authority nitong administration, yung executive branch, ito yung ano eh, ito yung kanilang authority para makapag-file ng kaso, no? Kaya ang judiciary naman tatanggapin lang naman 'yan basta ipinail eh. Pinail ng executive branch 'yan eh. Lalo na Fair yung mga kaso na mga na-dismiss, pwede lang buhayin eh. Pwede lang mula buhayin. sa They will prosecutors. have to refile it in the Department of Justice, no, sa prosecutor's office. Pero yung original na dismissal, you can interpose that as a defense na ano na to, na dismiss na to. The same cause of action, the same parties, tapos dinismiss na to previously, ngayon ni-revive ninyo. At tulad din sa akin, Kuya Jonathan, every time I speak doon sa Maisog Rally, may disbarment case ako. Ayun, Sa Davao may disbarment case ako. Sa Cebu may disbarment case ako. Sa Tagum may disbarment case ako. Sa Dumaguete, pagdating ko, sinerve ng Supreme Court, pang-apat na disbarment case ko. But that's a small price to pay for the freedom of our country, the future of our people. It's a small price to pay. I mean, if nobody will tell the truth, if nobody will fight the evildoers, then we will all be slaves forever. And that is something I cannot accept in my life. That is why, as best as I can, support ako sa inyo. I encourage people to support you in any way we can. Bukas, people can pray for you. I'll pray for you. We will watch over your hearings. Nagbabantay ako para may comment ako, may sasabi ako. Because I believe in your credibility. I believe in your sincerity. Yung nga po eh. Sir Jonathan. Yung nga po, kaya nga yan ang ginagawa nila, no? Kagaya yung mga cases na for review, lalo na sa DOJ, ano? Halimbawa yung mga napanalo naming kaso na yung inapila. Opo. Kuya Jonathan, inapila sa SOJ. Opo. For review. Opo. Kaya yun yung mga gagamitin nila, no? Para gumanti, para magurgur. Ang magurgur. Yun po yun. Kaya Jonathan, nakikita ko, we publicize what they are doing to you. Because every time that ginagawa nila yan sa iyo, people will realize it. People will get angrier sa kanila. So, at the end of the day, sila pa rin, they will feel the heat ng anger ng taong bayan sa kanila. So, kung anong ginagawa ni Marcos dyan sa WPS against China, pinapublicize nila, yun yung gagawin natin sa kanila. Pa-publicize natin, hindi tayo titigil. Because it is out of our control. Sila ang may Secretary of Justice, hawak nila yung Secretary of Justice. Yung drug lord nga sa Cebu, pinakawalan nila eh. We withdrew yung information support, na-dismiss. My goodness. So, the best thing we can do is we publicize it. We appeal to our people. Tulungan natin ito. Umalsa tayo. So, let us know. Kuya Jonathan, I'll give you time and space. I'll give you my na i-publicize natin to. Although this is out of our control, but we can publicize it. The truth is our offense and defense. Maganda dahil ngayon sama-sama tayong tatlo, narinig tayo ng taong bayan na we demand kay Senator Bato na dapat maging fair and square ang Senate hearing. Dapat ipatawag si Lisa Aranta Marcos as a resource person. Hindi siya dapat exempted dito sa usapan na ito. Kaya nga po sige po. Kaya po, go ahead. ang pinakikita natin dito no na hindi tayo papayag na magkaroon ng leverage para tayo tumigil. Ang pinakikita natin sa kanila kahit ano pang klaseng panimbang na na magiging sukatan. Halimbawa, babantaan tayo na gagantuhin ka namin, gugurgurin ka namin, pakukulong ka namin para ikaw ay tumigil. Walang ano yan. Basta taong bayan, kapakanan ng taong bayan ang nakasalalay, kahit ano pa mangyari, lalaban pa rin po tayo. Yan po yung... Yun na nga, mga kababayan. Itong gagawin nila kay Kuya Jonathan, whether aarestuin siya, kukulugin siya, will humanize the issue. Hindi na papel ang pinag-uusapan natin dito.
buhay, pamilya na ginigipit dahil nagsalita siya ng katotohanan. So, alam nyo, mga kababayan, the ultimate power rests in the people. We are the sovereign people, the source of all governmental authority. We can take it from him Yeah. kapag umabuse gusto si Marcos. Yeah. So, may pumasok lang kasi na message, ano, tungkol kay Kumar. Tungkol sa extraction. Sige, Well, take it from him, mga kababayan. Anyway, sige, nagbabasa Attorney si Ate Glenn, Claire. No. This is about turkey extraction, no? Na pumasok sa yung pag-kidnap doon sa mga bata, doon sa distressed mother sa Turkey. Nagbibigay lang ng information na grabe itong si Lisa Araneta Marcos. Sabi sa akin, sis, huwag mong kakalimutan na ipaalala sa taong bayan na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind din sa pagdukot sa mga inosente sa Turkey. Yun lang ang gustong sabihin itong message nito. But going back sa ating pinag-uusapan, Agent at Attorney Glenn Chong, so ngayon ang dami nilang mga distraction against kay Agent, against sa akin, at ito mga rally-rally nila, no? Sa atin. By the way, may maisog rally sa May 26, tama? 25. May 25. May 25 yata. Okay, I heard, pag-usapan na natin to, since, pansamantalay na natin, I heard na yung mga tickets ay sold na, papuntang, Tacloban, tama ba? Yes, we were informed doon sa chat group namin na yung tickets for Tacloban, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Asia, Manila to Tacloban, Cebu to Tacloban are all sold out. As yung date na May 24 and May 25, parang binili yata lahat para hindi kami makasakay at hindi kami makapagsalita doon sa rally. Patungkol sa mga issue, like yung mga issue ngayon. Yes. My God. But we found, nakita niyo ako mga naman, kababayan? I'm from Cebu, so I just fly to Cebu and then take a fast craft and then by land travel. Marami namang fast crafts available. Uubusin niya lahat. You see, ganito, ipinapublicize natin ito in the same way na yung mga kasong binabalak nilang i-file kay Agent Morales, kay Kuya Jonathan, ipapublicize natin ito para makita ng taong bayan. Balasubas talaga itong nakaupo ngayon sa Malacanang. Talaga, todo na to talaga. Yeah. Attorney Glenn. Kuya Jonathan, alam mo, Attorney Glenn, alam ko, I think may natakot sila talaga sa'yo. Ate Claire? Ate Claire? Yeah. Go ahead. I know may meeting ka may meeting ka, no, sa ating mga kapalangga din sa Europe, sa London ba? Gusto ko munang bago ka umalis, ang message mo para palakasin natin lalo ang loob ni Agent Morales at sa mga kababayan at dito sa dapat na wag nating tigilan si Senator Bato din na ipatawag niya si Lisa Araneta Marcos as a resource person. Before you go, Attorney Glenn. Alam ko, in my heart, I know na I'm in front of a very brave and courageous person, si Kuya Jonathan. Hindi natin siya kailangan palakasin ng loob because alam ko malakas yung loob niya. And sabi ko, Kuya Jonathan, against the truth, there is no defense. So, kaya tingnan mo, tamimi si Lisa Marcos, ayaw sumagot doon na na-mention yung pangalan niya because the truth, siya yung behind that. Siya yung manipulator ng behind ng panggurgor. Manipulator ng Korte Suprema. So, it is not far-fetched that she will do these things, di ba? Pero mga kababayan, bukas, ang ating hero is going there sa Senate. Alam kong pagtutulungan na naman siya, but yun na nga ang sinasabi ko, against the truth, there is no defense. Kapag naninindigan na totoo ang sinasabi mo, kahit kasi hudang Poncio Pilato yan ang magsasabi sa'yo o aatake sa'yo, hindi mananaig yan. Tingnan mo, napakita yan sa atin ni Kuya Jonathan. And humanga tayo sa kanya. Kaya sabi ko nga, kung ito yung witness ng kalaban ko, hindi ko na siya i-cross-examine. Kasi malilibing lang lalo yung kliyente ko. So Jinggoy, you should take a leaf from this, you should take heed of this advice. Huwag mo nang sirain si Kuya Jonathan kasi mas lalong masisira ikaw at sa Malacanang. Okay. That's true. So, at any rate, mga kababayan,
the biggest power we have at this moment is prayer. Let's continue to pray for Kuya Jonathan's safety, well-being, and that he will be guided by the Holy Spirit to tell the truth. Alam naman natin he's telling the truth. Na mas Yes. lalo pa niyang yung katotohanan, ma-expose to the public. To protect him, Kuya Jonathan, I know you can manage well. My prayers are with you. My best wishes. Magmo-monitor ako sa iyo bukas, as I always did. And Senator De La Rosa, there is nothing wrong. Hindi ka pwedeng magkamali kung isomon mo si Lisa Marcos to shed light on this issue. Kasi na-drag na yung pangalan niya. So hindi mo pwedeng pagtakpan yan. Hindi mo pwedeng hindi mo tatawagin si Lisa Marcos. Kasi to do that is not ferreting out the truth. The truth. You are hiding something. So you will face election in a few months. The people will judge you how you will manage this hearing. For as long as you remain impartial, you remain wala kang kinikilingan, hindi ka selective, people will appreciate that and remember you for that. So the best advice is bring Lisa Marcos to the hearing, let her answer. Walang parliamentary courtesy extended to her because she is not entitled to it. Wow. Yeah, thank you for that, Attorney Glenn Chong. At least may natutunan at nalaman na naman ng taong bayan na hindi pwedeng i-exempt dito si Lisa Marcos. Thank you, Attorney Glenn, and good luck sa iyong meeting with our kababayan. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Attorney. At marami kami natutunan, Attorney. Thank you. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap. Pagpapatuloy namin ang aming pag-uusap ni Jonathan. Thank you, Attorney Glenn. Babalikan ko na lang ito mamaya. Okay. Okay. Thank you so much. Ayan. Agent Jonathan Morales, ayan. Sir, ano yung narinig mo na talagang nasa tamang direksyon ka at na talagang dapat ipatawag si Lisa Marcos based sa abogado na kaibigan natin, Attorney Glenn Chong. Ano yung feeling mo after na mag-usap now, tayong tatlo? Ni Attorney yung Glenn. bali talagang, yan, abogado na yung nagsabi. No? At yun nga, talagang dapat ituring na persons of interest itong si, James Kumar at saka itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaugnay doon sa binitiwang banta nitong si Eric Santiago alias Picoy na noong kausap siya ni Romy Enriquez. Kaya wala akong nakikitang dahilan kung bakit kinakailangan akong gurgurin. Dahil nga doon sa aking first-hand information na ni-reveal nitong confidential informant nung ito ay makaharap ko sa PIDEA noong March 10, 2012, kung saan ipinakita niya sa akin yung iba't ibang litrato, 5 pirasong litrato yon na nakita ko mismo na sumisinghot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos, politician Bongbong Marcos. Bagamat ako hindi naman sa akin hindi naman siya conclusive na evidence na dangerous drugs yung kanyang sinisingot, pero naniniwala naman ako na hindi naman detergent powder yung sinisinghot na yon doon sa litrato. Diba? Kaya nga, eto hindi naman siya Tide, hindi naman siya Breeze, hindi naman siya Ariel, hindi ba? Hindi naman siguro Arena, o hindi naman Nido yung sinisinghot na yon, Kaya yun yung isa ron sa nakapagbigay ng motivation sa akin para tanggapin at tipahin yung information na inilalahad ng confidential informant. Kaya wala akong nakikita na dahilan o motibasyon o anumang motibo para ako'y gurgurin. 'Di ba? Para ako'y padala ng mensahe, para i-negotiate. Wala akong nakikita. Lalong wala akong nakikitang motivation para ako ay salaulain, balasubasin sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Wala akong nakikitang di ba? Hindi kami magkaaway ni Senator Jinggoy Estrada maliban doon sa kanyang connection. Doon sa kasi binoto ko pa nga siya. Kaya lang sabi ko nga
mukhang nabudol ako dahil nga hindi ko inaasahan na itong hinahangaan kong artista at politiko ay gaganyanin ako sa harap ng sa harap ng national TV. Talagang sabi ko nga Yes. nakapangihinayang dahil lalo na nung malaman ko na siya pala nag-aral ng abogasya at mukhang Siya. Hindi ko mukhang alam hindi yun. niya naiintindihan yung kanyang Mhm. pinag-aralan kasi kapag ikaw ay nag-aral ng abogasya ay nakapaloob ka doon sa doon sa SIPRA, 'di ba? Kaya sabi ko bakit gano'n? Mukhang hindi ata totoo na nag-aral ng abogasya Wala, hindi itong niya. Oo. bata na ito, no? Kaya Baka ang nakita nag-aral-aralan ko lang. lang Mm. nakita ko lang at napatunayan ko at napagtanto ko yung pag-abuso sa kanyang tinanggap na tungkulin kasi nakakalasing talaga ang kapangyarihan yun yung Yeah. mabuti na lang noong ako ay nasa serbisyo hindi ako nalasing sa Nalasing. kapangyarihan. Yeah. Oo, kasi ang ko nga kahit ialay ko yung nag-iisa kong buhay ginagawa ko yun lang yung sa akin, wala naman ako Sir. ipagmamalaki. Hindi naman ako Yeah. anak ng isang sikat na tao o isang anumang tao, di ba? Yun. Sir, may nakarating sa akin na message na itong si Romy Enriquez, 'di ba, na kasamahan mo ito dati sa PDEA, na siya din daw po ay may personal knowledge dito sa confidential informant. Makukonfirm mo ba po yan sa amin o masasagot mo? Totoo ba ito na tawag dito, mayroong knowledge, may personal knowledge si Romy Enriquez dito sa confidential informant na sumumpa doon at ginawa mong sworn statement nung gabing yun na sinasabi na si Marcos Jr. at si Marcel Soriano ay magkasabay na sumisinghot ng white powdery substance doon sa 46C, doon sa condo na yun. Alam niyo, hindi po malayo kung magkaroon man siya ng kaalaman patungkol dyan sa pero siguro mas hayaan na lang nating magsalita siya para sa kanyang sarili dahil kapag magsalita ako para sa kanya at later on i-deny niya, makaka-apekto ito sa aking kredibilidad. I understand. Ngunit kung meron mang kung yan may impormasyon naman na ganyan at maaari naman yang sagutin yung at pagka sinabi naman niya yun malaking tulong ito doon sa isinasagawa investigasyon ng Senado. Yeah. I hope na magsalita siya. Actually, doon sa lahat ng mga resource person gusto ko siyang ma-interview sana kasi kumbaga siya yung parang less na demon doon sorry doon sa mga tinawag kasi parang yung the fact na inano po niya na inamin niya na legit yung conversation doon sa CCTV, napakalaking puntos po yun sa pinaglalaban natin na na-confirm talaga na totoong na may banta sa buhay mo at may totoong ariglohan na naganap. Kaya magpasalamat din tayo kay Mr. Romy Enriquez. So I'm looking forward na talagang magsabi din siya ng katotohanan. At ako, based doon sa CCTV, siya lamang talaga ay, ano yung term na ginamit mo? Blind something, I forgot the word. Anong word yun, sir? Ang term namin dyan, bulag o blind. Kumbaga sa halimbawa, ikaw, gagamitin kita para doon kay Attorney Glenn Chong. Halimbawa, gagamitin So wala kita. akong kinalaman. Oo, Wala halimbawa, akong alam. Miss Maharlika, baka po pwedeng mayaya kita ng dinner o kaya kape. Tapos, ganyan. Tapos, siyempre, ikaw, kaibigan mo naman si Attorney Glenn Chong, no? Doon, halimbawa, yayain kita kung saan yung habitual na place na kung saan kayo nagtatagbo. Pero, hindi mo alam na alam ko na palagi magkikita kayo ng ganong araw at oras. Diba? Oras. Magtatagpo kayo doon, magtatagpo kayo doon. Ngayon, magkakaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng access doon sa isa. Pwede namin siyang banatan,
pwede namin siyang gawa ng mabuti, pwede namin Oo. siyang gawa ng masama. Gorgorin o kung ano man. Oo, Oo. kasi So, yun yung so yun yung ano, naging role ni Romy. oo, parang gano'n. So kaya nga sabi ko sana si Romy Enriquez ay manindigan na katulad mo. Kung siya talaga ay blind at siya ay napasubo lang or ganun, sana tumayo siya, tumapang din siya Pero na katulad mo. sa nakikita Ah, ko, no, doon sa ano, mukhang ano naman ano, hearing. Oo. mukhang wala talaga siyang alam. Kasi kung nung total na ipadala ko na doon sa Senado, naibigay ko na sa Senado yung raw ano no, yung raw video no, na nando'n naman nung Okay. kumontak itong si ano no, yung sabihin niya na kumokontak yung si Eric Santiago. Ano naman, tsaka bago yun, ano yung pagkadating niya, yun yung hiningi kasi ng Senado eh. Magmula nung ano no, bago mag-usap, Okay. dumating siya, yun yung ano, at tsaka yung hanggang sa nagpaalaman na doon sa telepono. So hanggang doon yung hiningi ng Senate eh. I see. Na ano So, kaya hindi pala hindi. Go ahead, sir. kaya doon makikita no yung mga Sige. ibang pinag-usapan doon na ano patungkol diyan sa Senate hearing na yan, yung mga konting ibang balitaan at saka yun, yun yung ano baka may makita yung ano kasi may mga nabanggit doon eh. May mga nabanggit na Yeah. ano no. So, Na, so looking forward no na yung pinadala mong raw sana i-play nila. Kasi I believe hindi mo pwedeng i-play dito kasi sinomon ka na or ni-request na ng oo. Senate. Looking forward pagkatapos bukas maipakita din natin dito. So, Mhm. yes, Agent Morales na i-highlight na natin na dapat maipatawag si Lisa Araneta Marcos, ginigising natin ang diwa ng taong bayan, na protektahan ka kung, I hope yung mga malalapit sa Senate tomorrow, pabalik uli sila doon to show support. Maliban dito sa, sa e-support, kumbaga sa online, yung mga netizen, talagang grabe po ang suporta sa inyo. Ano ang feeling mo right now dahil isang tulog na lang nandoon ka muli? Ay ako po ay excited ano. At iisa pa rin naman yung aking Excited, okay. sasabihin, Okay. gawa ng yun pa rin yung Mhm. aking kinalaman dun sa nangyari nung 2012. At yun pa rin naman po eh. Kaya yung mga irrelevant na mga issues na ibabato sa akin, wala eh. Hindi naman ako magpapaapekto doon ano, kahit yung paninira ano. Patinag. Hindi ako Oo. magpapaapekto Yeah. doon dahil Well, alam ko naman yung proseso nung ano no, nung diyan ano, nabasa ko naman yung kanilang ano eh, yung procedure eh. Kaya ako naman bilang resource person, hindi yeah. naman ako akusado eh. Kaya yun pa rin ano, yung pa rin yung hihilingin ko at sasabihin ko na irespeto rin nila yung aking pagiging resource Yeah. person. Hindi naman ho kinakailangan na Yes. ano no, na halos ilubog nila yung mukha ko sa inodoro para lang ano no, para sumunod doon sa gusto nilang sagot. Yun lang naman po ako eh, hindi naman Yeah. po So, ako ano eh. yeah. Hopefully, sabi ko nga, alam niyo bago pa po ang Senate hearing na ito, no? Talagang nananawagan ako kay Senator Bato na gawin niya yung tama at gamitin niya yung pinaka-power niya dahil sabi ko nga, Senator Bato is the most powerful sa kanyang committee. Walang pwedeng pumigil sa kanya kung sino ang ipapatawag na resource person o mga persons of interest. So, for sure naririnig niya tayo. At Senator Bato, more than anything else, more than dahil sabi naman ni Senator Bato, hindi niya iniisip na re-election siya or what. Since maganda yan ang sinabi niya ni Senator Bato. So ito'y sana gawin ni Senator Bato, nabanggit na rin ni Atty. Glenn Chong, sa ngalan ng taong bayan, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng future. Yes, go ahead, Agent Morales. Saka po sana patunayan nila na ang Senado ay co-equal branch ng ano no, ng executive department na
na wag naman nilang Yeah. ipakita sa taong bayan na sila ay ay tinatakot-takot ng ng Malacanang. Kasi Malacanang. unang-una, oo, itinuturo naman 'yan sa eskuwelahan, lalo na sa law school yung pagkakaroon ng pantay na na kapangyarihan, 'di ba? Yeah. Ng executive, judiciary at saka ng legislative. Kaya sana wag naman magpapaapekto yung ating mga pinagkatiwalaan sa Kongreso, lalo na diyan sa Senado na konting na nakakaramdam sila ng pressure. Kasi yung bang sasabihin na nagagalit na yung nagagalit na yung Malacanang para namang hindi namang katanggap-tanggap sa mga Pilipino kasi binoboto sila ng tao, binigyan sila ng kapangyarihan ng tao para diyan sa sa Senado. Tapos malalaman Yeah. may pressure yung Yeah. Malacanang. Huwag naman. Kagaya niyan, ang nasasangkot doon sa yung lumabas doon sa video ay yung First Lady. 'Di ba? O paano na? 'Di ba? Pagka ganyan ba wala tayong aasahan, pangit naman 'yon. Yeah. 'Di ba? Nawawalan ng pag-asa Yeah. ang taong bayan. Kagaya ko na maliit sa lipunan, pagka ganyan ba wala na, 'di ba? Yun lang po. Yun nga sir. Kaya nga sana yung mga yan, ang ating mga religious group, lahat ng mga Pilipino, sana manaig yung honest nila at yung compassion nila sa taong bayan na suportahan tayo dito. Especially nga si Senator Bato. Dahil itong laban ninyo, hindi lang naman laban ninyo. Ito ay laban sa lipunan na sugat na. Lipunan na gustong gurgurin ni Lisa Araneta Marcos. Panghuli na lang, JM, Agent Morales. Alam ko, dahil kilala ko si Lisa Araneta Marcos, na kaya talaga niyang magpagurgur. Ako mismo, ulit-ulitin ko, may 3 death threat galing sa kanya. Sa kanyang mga alipores na siya ang nag-utos, talagang magpapagurgur siya. Kaya yung pag-utos sa'yo, ay pag-utos na gugurgurin ka at huling-huli sa CCTV, ay 100% totoo yan. Kung makakaharap mo si Lisa Araneta Marcos, kunyari, for sure nanonood yan, JM, na ipagugurgur ka, gusto kang i-bribe, pagurgur. Anong gusto mong mensahe sa babaeng ito? Gawin niya yung tama. Wala na yata si JM, ang ating Gawin niya yung tama. Okay, sorry, naputol ka, JM. Oo. Yun lang. Sasabihin ko lang sa kanya. Kaso hindi po siya gagawa ng tama. Kaya alam ko naman tao pa rin siya Meron pa rin siyang meron pa rin siyang puso. Gawin lang niya yung tama. Sorry JM, pero hindi po siya tao. Ako na po, I'm sorry JM, ay kukontra kita dyan. Pero hindi siya tao. But yeah, thank you for that message sa kanya. Pero ako mismo, personal namin, kakilala ni Atty. Glenn Chong, alam ko ang kapasidad niya. Pwede siya talagang manggurgor at nakikita naman ng taong bayan kung nasaan na ang Pilipinas ngayon. Final message mo, Jay, kung may sasabihin ka pa, please do. And message sa ating mga ang daming sumuporta sa iyo ngayong gabi. I hope mabasa ko silang lahat. Si Ed Lopez, si You're Always Mine, si Jonaline Kaiser. So, yung iba, ayan, ito pala, nakikita. Commander Aguila, si Arcilia Zinea, basahin na natin. Genesis, VNA, Evelyn Aguilar, Melita Minorias, Lee Chong 10 Channel, Yamada Cherry from Japan, Vivian Moreno, Joseph Omagap, Charlina Ljong, Tess Ponce, Ton, Riza Parcon, Jonaline Kasser, Marilu Fukahori, Leeds 301, Corazon, Alice TL, Ruby Victor, Josephine Pabua, Rodolfo Del Valle, Line Carlos, and Josephine Pabua. Yan, ang daming tumulong sa iyo ngayong gabi po. Bago ko lang makalimutan, ang iyong email, ito po yung mga gusto mag-email, kaya Agent Morales, ayan ang kanyang email. Sa mga puting ahas, ito naman po ang aking email. Pag meron kayong mga gustong ipaboljak, dyan lang po yan sa email na yan. Final message, Agent Morales, sa mga tumulong sa iyo ngayong gabi at mga nagdadasal sa iyo at sumasama sa laban mo. Maraming salamat po at
samantalahin ko rin po na pasalamatan sila Joey Cruz, Joey De Vibre, no? Na sila Sas, Joey, sila baka nasa bike mo. ayan, ate, ang daming collection. Well, Ay, may dami salamat. pong gustong Ang tumulong sa iyo. The Third Floor Studio at yung aking mga bagong kaibigan sa Las Vegas, sila Sir Frank, ano? At yan sa inyo, no? Miss Maharlika, Boljak, at sa lahat ng mga netizens, yan, PH Update, yung mga hindi ko pa, no? Yung mga travelers, yung Brothers Travelers, marami pa na hindi ko, yung mga hindi ko mabanggit na at maraming salamat sa inyo, sa lahat ng netizens, sa lahat ng vloggers. Maraming salamat po. Kayo po mga sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa inyong panalangin, damang-dama po ng aming pamilya, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagtitiwala at pagsuporta. Tulungan niyo po ako sa panalangin at sama niyo po ako palagi sa inyong mga dasal. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, maraming salamat. Ayan po muli ang email ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Sir, saludo po ang dalawang kamay ko sa inyo. Ayan, ng bawat Pilipino saludo sa iyo. Maraming salamat. Ipagdasal at tututok po ako sa inyo tomorrow at ang ating mga palangga. God bless. God bless Philippines. God bless you. Agent Morales. Thank you. Bye-bye. Thank you mga palangga. Ayan, tuloy-tuloy ang ating suporta kay Agent Morales at sa lahat na nakipaglaban sa bayan. Kulitin natin. Ito na lang, panghuli. Kulitin po natin si Senator Bato. Senator Bato, dinidemand ng buong Pilipino na ipatawag si Liza Araneta Marcos, si Liza Araneta Marcos, aka, alam nyo na kung anong aka niya. Lahat, nabanggit ko na yan. Sangkot sa smuggling, kidnapping, lahat, bribery. Sana ipatawag ni Senator Bato. Powerful ang boses ng taong bayan. At nababasa tayo ni Senator Bato. After nito, pumunta kayo sa Facebook page ni Senator Bato. At yan, pagtulungan natin ang i-message sa kanya. Thank you, mga palangga. God bless.